Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Oh, how I love Jesus because He first loved me. As John said sa 1 John, we love Him because He first loved us. Ang Diyos, kumbaga, madalas nating tinatanong minsan sa magulang o sa mga mag-asawa, sinong unang na in love? Ayan. So pag tinanong natin yan sa relasyon natin between God and us, ay ang una ang Diyos ang nagmahal. Hindi siya ang nag-react. Tayo ang tumugon sa pagmamahal ng Panginoon. Purihin ng Diyos sa kanyang pagmamahal sa atin. And bago tayo magpatuloy sa ating lesson, o magsimula, I should say, sa ating lesson this morning, tayo muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, purihin ka sa iyong pagmamahal sa amin. At Lord, ito ay lubusan mong pinakita sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong bugtong na anak doon sa krus. Siya'y namatay para sa aming mga kasalanan ayon sa kasulatan, nalibing at muling nabuhay ayon sa kasulatan para sa aming kaligtasan. Pero o Diyos, ayon din sa iyong salita, hindi lamang doon sa krus, kundi bago pa man itatagan sa libutan, kami, Panginoon, ay hinirang mo na at minahal mo na. Purihin ka sa katotohanan ito at nawa, o Diyos, buksan mo ang aming mga mata upang makita at ma-appreciate namin ang mga dakilang bagay mula sa iyong salita. And Lord, as we seek to study your word this morning, nawa, o Diyos, bigyan mo kami ng gabay, bigyan mo kami, Panginoon, ng liwanag. Ito, Panginoon, ay maging pagtataas ng iyong katotohanan at pangalan at hindi anumang sekta o grupo. At nawa, o Diyos, ikaw po ang maluwalhati at ikaw po, Panginoon, ng mahuna. Turuan mo kami, o Diyos, at nawa, o Diyos, ay lalo kaming lumalim sa pagkakilala sa iyo, sa pagkaalam ng iyong katotohanan, sa pagmamahal sa iyo at sa isa't isa sa aming bilang magkakapatid. Ikaw po nawa ang maluwalhati, mag-ingat sa aming mga kapatiran para ito pa lamang. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ay magbalik-aral, mabilis na lamang sa ilang mga natapos na natin. So we are studying about Baptist distinctives, what makes Baptist distinct. Isa sa mga ito ay biblical authority. Hindi lamang biblical authority, but we add to that the New Testament priority. Dahil ang New Testament Church ay nakatago sa lumang tipan at ito ay fully revealed sa bagong tipan. Therefore, when it comes to the New Testament Church, we go and give priority sa New Testament. Then we also looked at believers' baptism. What makes Baptist distinct ay sa view natin sa baptism. Why are we not like mga Presbyterian? They also believe the gospel, pero meron silang ibang view patungkol sa baptism. We hold sa believers' baptism or credo baptism. Ang atin lamang binabautismuhan ay yung mga taong may credible na profesyon ng kanilang pananampalataya. We seek to mirror yung truth na sa katawan ni Kristo, that is sa Universal Church. Ang bahagi lamang nito ay yung mga tunay na ligtas. At itong katotohanan ito ay dapat masalamin din at ma-manifest sa lokal na iglesia. And then pangatlo, tinapos natin nung mga nakadang 2 Sundays ago, yung biblical church membership. At ilan sa mga pinag-aralan natin, what we can find in the Bible is this. Merong recognized parameters, merong nasa labas at merong nasa loob. Merong involvement and commitment ang members sa isa't isa, and there is dedicated relationship between the members and its elders or pastors sa church. So, and this is what we call church membership. Ang sabi nga ng Hebrews 13 verse 17, obey them that have the rule over you. So merong mga particular na tao that God has given authority in the church to lead the church. And they have authority not in the sense na sila ang boss, but in the sense na sila ang nagli-lead. They are the servant leaders. For they shall, and submit yourselves, for they watch over your souls. Doon naman yung commitment ng elders to watch over, to shepherd, as they must give account. They will give account doon sa mga members ng church na sa kanilang pinagpapastoran. So, and then pagdating sa church membership, we looked at the regenerate church membership. Yun naman may mga credible na profession of faith.
Baptized church membership, yun lamang sumunod sa tubig ng bautismo, as we will see sa utos ng Panginoon, before we teach them all things whatsoever Christ has commanded, and that is sa ministry ng church, ay una muna ay baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. And then, voluntary church membership. Walang pinupuwersa, hindi ito sapilitan, hindi pwedeng pilipitin ng kamay o pagbantaan ang sinumang tao na sila'y pupunta ng impyerno pag hindi sila nagpamiyembro sa lokal na iglesia. So again, this is voluntary. And then yung apat na Baptist distinctive na atin hong pinag-aralan ay ito, o sinimulan natin pag-aralan, sinimulan natin last Sunday, is the priesthood of the believer. Na ang mga mananampalataya ay, bawat isa ay mga priest ng Panginoon. God, through the Holy Spirit, enables us to fulfill our responsibilities. Binigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu. Ang sabi sa 1 Peter 1:22, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit, unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently. So again, any spiritual work, pag nilagay natin ng word na spiritual, it means it's connected to the Holy Spirit. Okay? Yun yung pinakagamit ng word na spiritual sa salita ng Panginoon. So sa atin bilang mga mananampalataya, we are blessed with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, sabi na Ephesians chapter 1, and binigay sa atin ang banal na Espiritu na upang magbigyan tayo ng kakayahan na ma-fulfill natin yung ating mga responsibilidad. And isa sa mga napakaganda na responsibilidad at pribilehiyo at biyaya ng ating pagiging Kristiyano ay yung katotohanan na tayo ay kabilang o nandoon sa priesthood, pagiging priest ng bawat mananampalataya. Muli, lalo na pag yung equivalent na Tagalog nito ay ginamit natin, napaka-weird sa tenga ng marami sa atin. Dahil ito yung diretsyong Tagalog. Tayo ay, hindi na yung saserdote eh. Pag sinabi mo ngayon yung word na saserdote, ano yun? Pari. Yun talaga yun. At ang bawat Kristiyano ay pari. So, makikita natin na yung view na ang priesthood ay in a very special, elite, separate group ng mga kalalakihan. No, sangayon sa Bible, ang bawat Kristiyano ay pari. Anong sabi? Ye also, again, ang kausap dito ni Pedro ay mga Kristiyano na nagsipagkalat sa iba't ibang mga lugar dahil sa persecution, ayon sa chapter 1. At ang sabi niya sa mga mananampalataya, ye also as lively stones are built up a spiritual house. Ano daw? Unholy priesthood. Kayo ay mga banal na pari. At anong gagawin? To offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Muli, sa lumang tipan, sino lang ang nag-o-offer ng sacrifices sa temple? Ang mga priest. And ang pwede lang pumasok para mag-offer doon sa Holy of Holies ay walang iba kung hindi yung high priest. Ang tanging access, yung pari ay namamagitan. Hindi pwedeng yung mga tao ang diretsyong pumasok doon sa templo at sila ang mag-alay. Kung hindi, yes, pupunta sila sa templo at dadaan yung alay nila sa pari or sa priest at yung priest ang mag-o-offer. Ngayon, ang sabi ng salita ng Diyos, we are now an holy priesthood to offer up spiritual sacrifices. So these are sacrifices through the enablement ng banal na Espiritu. And this is made acceptable to God by Jesus Christ. So muli, He is our high priest and we come to God as priests to offer our sacrifices. Tingnan natin anong ibig sabihin nito. Sabi ni J.V. Fesco, the doctrine of the priesthood of all believers states that all believers in Christ share in His priestly status. Dahil tayo na kay Kristo, that's why we are priests. There is no special class of people who mediate the knowledge, presence, and forgiveness of Christ to the rest of believers. And all believers have the right and authority to read, interpret, and apply the teaching of Scripture. So yung unang bahagi ay nabigyan na natin ng pansin yan. There's no special class of people.
Hindi kayo dadaan kay Brother Paul para makalapit sa Panginoon. Okay? Lahat tayo, yung pag-aalay natin sa Diyos, na pag-aaralan natin noong nakaraan, ano yung mga inaalay natin, papasadahan natin ngayon, ay diretso tayo nag-aalay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero meron pang second part yan, and that is that all believers sa bandang baba have the right and authority to read, interpret, and apply the teachings of Scripture. At yan yung mas bibigyan natin ng panahon o atensyon ngayong umaga. Well, ano yung mga functions o ano yung ilang functions ng priest? Nakita natin last time. Priest serves as an intermediary or mediator communicating with God on behalf of individuals who are unworthy to stand before Him. Sabi ni Kevin Bowder, to be saved, needs a priest. This priest must represent them before God, presenting a sacrifice that will propitiate God's justice and expiate their sins. The Aaronic priesthood could not fulfill this responsibility because neither they nor their sacrifices were adequate. So kailangan na merong tumayo para sa atin sa harapan ng Diyos. Hindi tayo pwede. Okay? Bakit hindi tayo pwedeng tumayo sa harapan ng Panginoon sa ganang ating sarili? Kasi tayo ay marumi. Kasi tayo ay makasalanan. Kailangan natin ng merong mamamagitan para sa atin at hindi na yung Aaronic priesthood, hindi na yung mga alay na hayop, dugo ng hayop. If you remember, last time nakita natin, bakit? Kasi hindi kayang mag-alis nun ng kasalanan. At ang tumayo sa pagitan ng taong makasalanan at ang Diyos na banal ay walang iba kundi si Kristo. Siya yung priest na nag-alay at siya din mismo yung alay na inialay. Siya ang kordero ng Diyos na namatay at nagbuhos ng kanyang dugo para sa ating kaligtasan. However, by offering His own body as a sacrifice for our sins, Jesus Christ has perfectly satisfied all priestly requirement. His work is complete. It need not to be repeated. In fact, it cannot be repeated. Hindi na ito pwedeng ulitin. So having Christ as our great high priest gives us great privileges and responsibilities, both vertical and horizontal. So narito yung katotohanan. Christ, our great high priest, has offered Himself to God for our sins and has secured for us a direct access to God through Him. Meron tayong access na sa Panginoon dahil kay Kristo. Hebrews chapter 10 verse 21, having an high priest over the house of God. And sino yun? Si Jesus Christ. Ano yung unang implication nito? Let us draw near. What a wonderful truth, mga kapatid. Nung si Moses ay nag-request sa Diyos, show me your glory. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Itinago niya sa likuran ng bato si Moses at dumaan siya at nakita niya, in a sense, yung back part ng Panginoon dahil hindi pwede. Pero ngayon ay napakaganda ng invitation sa atin ng Panginoon. Let us draw near. Pwede tayong lumapit sa Diyos. At again, hindi yan sa pamamagitan ng ating sariling kabanalan, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hebrews chapter 4 verse 14, seeing then we have the great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Huwag kang tatalikod sa pananampalataya kay Kristo. Verse 15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Sa madaling salita, alam ni Jesus, ramdam niya yung pinagdadaanan mo. Alam niya yung sitwasyon. Hindi siya, alam mo yun, yung parang lalapit ka sa mayor, tapos merong secretary, pero walang pakialam sa iyo yung secretary, kahit madaling-madali ka na. Alam ni Jesus yung ating kalagayan. At anong encouragement? Verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. So makita sana natin ito, yung action natin bilang Kristiyano to come to God, particularly in prayer. Tayo lumalapit sa Kanya sa pananalangin. Ito yung nakatungtong sa katotohanan na merong namamagitan sa atin at sa Kanya. Walang iba kundi ang ating
Panginoong Hesukristo. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So again, napakalaking pribilehiyo nito. And isa sa mga dulot din itong pribilehiyo at responsibilidad ay yung intercessory prayer. We can come to Christ for others. Kumbaga, yung priest, lumalapit siya sa Diyos para sa mga tao. Tayo ay pwedeng lumapit din sa Diyos para sa ibang mga tao. And I hope lumalapit tayo sa Diyos para sa ating nanay, tatay, anak, tito, tita, mga pinsan, mga mahal sa buhay, lalo na mga wala pa sa pananampalataya. I hope lumalapit tayo sa Panginoon para sa ating mga kapatiran dito sa church. I hope lumalapit tayo sa Panginoon para sa mga namumuno sa ating bayan. Napakabilis at napakadali na i-critic or i-criticize. At dapat lamang panagutin yung mga nasa pamunuan na gumagawa ng korupsyon, pero tayo rin naman na inutusan na sila ay, ipanalangin. And mga kapatid, we can and we should come boldly unto the throne of grace. The priesthood of believers is seen especially in the ministry of intercessory prayer. Nagpa-pray tayo para sa iba. Because each believer can approach God directly in prayer. Each believer can pray effectively for others, other believers and unbelievers. I remember as Apostle Pablo, mismo si Apostle Pablo may mga prayer requests. Brethren, pray for us. At yun ay dahil may namamagitan sa atin ang ating Panginoong Hesukristo, at dahil din doon na tayo nasa Kanya, we also have that privilege as priests of God. So we are a holy priesthood. Mga kapatid, hindi mo kailangang mag-abito. Hindi mo kailangang may suot na matangkad na sombrero para, no, this is truth. Whether we feel it or not, kung ikaw ay Kristiyano, ito yung katotohanan, we are a holy priesthood. And because we are God's priests, pwede tayong lumapit sa Diyos sa trono ng biyaya ng Panginoon. What a wonderful privilege. Now, ito yung kasunod. Kagaya doon sa sinabi natin kanina sa definition ng J.V. Fesco, hindi lamang ito meron tayong pribilehiyo at responsibilidad na lumapit sa Diyos, kung hindi meron din tayong pribilehiyo at the same time responsibilidad na i-handle ang salita ng Diyos. At pag pinag-aralan niyo ho ito, yung ibang mga theologians, inilalagay na ito sa ilalim ng priesthood of believers, pero yung iba, inilalagay ito sa ilalim ng separate category na tinatawag na soul liberty, o yung iba, individual soul liberty. Merong kalayaan ang mananampalataya. So anong ibig sabihin ito? Note muna, some teachers treat this subject as both applying to the saved and unsaved. Ang sabi na meron kang kalayaan, sa madaling salita ay yung unbiblical na paniniwala ng quote-unquote free will na pwede kang magdesisyon sa kahit anong bagay sa paglapit sa Diyos at anuman. Nevertheless, alam natin na ang tao sa kanyang sarili ay ayaw at hindi kaya. At libang kumilos ang Diyos na bigyan tayo ng liwanag at buksan ng ating puso, ang taong makasalanan ay hindi lalapit at ayaw sa Diyos. Anong sabi ni Pablo? Romans chapter 10 verse 11, there's none that understandeth, there's none that seeketh after God. Wala daw humahanap sa Diyos. So pag tayo ay nag-evangelize, may naabutan ka ng gospel tract, may sinishare ka ng gospel, yung taong yun ay ayaw sa Diyos. Pambihira, Brother Paul, anong pag-asa ng evangelism kung yung taong yun ay ayaw sa Diyos? Good question. Ang tanging pag-asa ay ang Diyos na pwedeng magbukas ng puso at magbago ng taong makasalanan. So muli, at yun yung kwento ng bawat isa sa atin. Binuksan ng Diyos yung ating puso, nagbigay siya ng liwanag sa atin. But as we are discussing this as Baptist Distinctive, we will limit it on the realm of genuine believers. So we'll be discussing yung individual soul liberty or soul liberty in short in the area ng mga mananampalataya. Okay? So hindi ito yung kagaya ng treatment ng iba na individual soul liberty ng believer and unbeliever, but rather
rather, it is more inclusive sa mga mananampalataya, sapagkat ito ay biyaya ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyano. And you will see later kung bakit. Soul liberty, sabi ni Kevin Bowder, is the responsibility that all believers share to understand and obey God's requirements for themselves. Pause muna doon, tignan natin. Ang tinatawag na soul liberty ay ito daw yung responsibilidad ng mga mananampalataya na maunawaan at sundin ang mga hinihingi ng Diyos sa atin. Okay? This duty cannot be delegated or assigned to another believer. Hindi mo ito pwedeng ibigay sa iba. Each individual believer is personally responsible for understanding and obeying God. Let me give a very, ano bang tamang salita? A very sad example. Merong mga magulang, Brother Paul, yung mga anak ko na lang ang mag-church. Sila na lang ang pupunta sa church, Brother Paul. Sila na lang ang pupunta sa church para sa amin. Hindi pwede yun. Ano yun? Ano tawag doon? Pag proxy. Proxy? Hindi. Ang bawat individual na Kristiyano ay merong pribilehiyo, responsibilidad at kakayahan na malaman ang kalooban ng Diyos at sundin ang kalooban ng Panginoon. Now, sana makita niyo, well, paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Good question. As a priest of God, every individual believer have access to God through the Lord Jesus Christ. As His people, bilang kanyang mga mananampalataya, we have the liberty and responsibility to know and obey His will as our Lord. Meron tayong responsibilidad at kalayaan na malaman at sundin ang kanyang kalooban bilang ating Panginoon. Again, quoting from Kevin Bowder, each individual believer is responsible to read and to understand the scriptures correctly. At dito, pinoint out na ni Kevin Bowder, paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Maghihintay ka ng bulong, maghihintay ka na iporma niya yung mga ulap at magpakita sa iyo ng salita, maghihintay ka ng bisita ng anghel o ng panaginip mamayang gabi. Paano kung binangungot ka? Well, paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang salita. So each individual believer is responsible to read and to understand the scriptures correctly. So liberty is not liberty to believe whatever one wishes to believe. It is liberty to believe what the scripture teaches. It is liberty to obey God. Ayun. So dito natin nililimit yung kasing iba, yung treatment nila sa individual soul liberty ng Kristiyano at hindi Kristiyano, pwede ka daw maniwala sa kahit anong gusto mo. Well, in a sense, yes. Pero kung tayo, pinag-uusapan natin bilang mga Kristiyano na meron tayong kalayaan, hindi tayo malayang maniwala sa gusto nating paniwalaan. Tayo ay may responsibilidad na alamin ang katotohanan ng Diyos at paniwalaan ang katotohanan ng Panginoon. Alamin ang kalooban ng Diyos at sundin ang kalooban ng Panginoon. And this is the good news, mga kapatid. Kaya ng bawat Kristiyano. Kung paanong wala ng special class of people na mga pari na dapat mong daanan para ka makarating sa Diyos, gayon din, walang special class of people na sila lang ang may kakayahang buksan ng salita ng Diyos at makaunawa nito. Ito ay kaya at dapat gawin ng bawat tunay na mananampalataya. Romans chapter 6 verse 6 ang sabi, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Hindi na tayo dapat maglingkod sa kasalanan. Tayo ay patay na sa kasalanan. Malaya na tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. Verse 12, let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey the lust thereof. Neither yield ye your members. Wag mo nang ibigay, wag mo na hayaang maghari ang kasalanan sa iyong katawan upang sundin mo ito. Wag mo ring ibigay ang mga bahagi ng iyong katawan bilang instrumento ng kabaluktutan. But yield yourselves unto God
Kailangan nating ibigay, isuko yung ating mga sarili sa Diyos as those that are alive from the dead. Yun yung totoong kalagayan natin. Tayo ay patay sa kasalanan dati, ngayon meron na tayong buhay kay Kristo Jesus. So we are alive. So we must, those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. So ito yung napakagandang katotohanan. Bilang mga patay sa kasalanan na binuhay ng Diyos, bilang mga alipin sa kasalanan na pinalaya ng Panginoon, meron tayo ngayong responsibilidad at kakayahan na sumunod sa kalooban, gawin ang kalooban ng Panginoon. Romans chapter 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. So dito, magkasama itong bagay na ito. That ye present your bodies a living sacrifice. Muli, sa lumang tipan, sino yung nagpe-present ng sacrifice? Hindi lang siya basta high priest, kundi yung priest, dahil sa dami ng offering almost daily sa temple ay merong mga priest, pero yung yearly pinaka-great sacrifice ay ino-offer ng high priest dun sa Holy of Holies. Nevertheless, ang punto ito, ngayon inuutusan tayo to present your bodies. Sino lang ang makakagawa ulit nun? Mga priests. Again, tayo ay priest. Tayong lahat, kung ikaw ay Kristiyano, ito yung spiritual na katotohanan, we are God's priest. Tayo ay mga pari ng Diyos na pwede at dapat mag-alay, mag-offer ng your bodies as living sacrifice. Yung ating mga sarili bilang buhay na hain. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2. Dito papasok yung soul liberty, and be not conformed to this world. Huwag kang aayon sa sanlibutan ito. Kundi but be ye transformed by the renewing of your mind. Kailangan na magkaroon ng pagbabago ng kaisipan para malaman natin that ye may prove what is good and acceptable, pleasing, and perfect will of God. Para malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Our minds are renewed by the Scripture. As we have studied long ago and many times, ang kaparahan ng Diyos na mabago ang ating kaisipan ay sa pamamagitan ng kanyang mga katotohanan. Saan natin masusumpungan ang mga katotohanan ng Panginoon? Sa kanyang salita. So every Christian has the duty to know God's will through God's Word. Ang bawat Kristiyano ay merong responsibilidad. Ulitin ko, hindi lang, let me point it this way as simply as possible. Hindi lang ang pastor ang may tungkuling mag-aral ng Bible. Malinaw na ho ba yan? Hindi lang ang pastor ang dapat nag-aaral ng Bible. Ang bawat Kristiyano ay merong tungkulin. At salamat sa Diyos, merong kakayahan na pag-aralan, unawain, at sundin ang salita ng Panginoon. 1 Peter chapter 2 verse 2, ang sabi, as newborn babes, what? Desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Nahandun dapat yung pagnanasa, nasain natin ang purong salita ng Diyos. 2 Peter chapter 3 verse 18, ang utos ng Diyos ay ito, but grow in grace, and at the same time, grow in what? In the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. This is imperative, mga kapatid. Ito yung utos. Inuutusan ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pedro ang lahat ng Kristiyano to grow in knowledge. So hindi po pwede ang basta traditional lamang na gawain na, well, ginagawa namin ito kasi tradisyon. You go with the flow. You go with the program. No. We must be growing in knowledge. Dapat tayo ay lumalago sa pagkaalam. Lumalago sa pagkakilala sa Panginoon. So individual believers are duty-bound. May katungkulan tayo to pursue growth in the knowledge of God. Hindi lang yung mga nagtuturo sa Sunday school, hindi lang yung mga volunteer na nagwo-work sa mga ministries dito sa church. No, kung ikaw ay Kristiyano ngayon,
meron tayong responsibilidad na buksan, basahin, pag-aralan, pagbulayan ang salita ng Panginoon. And that is a wonderful blessing. So narito ang katotohanan, to not pursue growth in this area is to be in disobedience to God. This is the other side. Kanina, yung privilege na meron at pwede at dapat tayong nagpupursige na makilala ang Diyos, na lumalim sa pagkaalam, lumalim sa katotohanan ng Panginoon. But on the flip side, kung hindi tayo nag-e-exert ng effort na lumago sa bagay na ito, ito'y pagsuway sa Panginoon. If we are not pursuing growth again, minsan kasi ang akala lang ng iba, dapat mas malalim lang. Akala lang dapat mas emotional lang ako. Pagdating sa church, dapat mas emotionally charged. That napaka-flimsy ng emosyon. At hindi lamang ito paramihan ng impormasyon, makikita natin mamaya. Nevertheless, dapat tayo ay nagpo-pursue. Ibig sabihin, hinahabol. Nasubukan niyo, sinong nung bata nakapaglaro ng habulan? Taas ang kamay? Kailangan mo mag-exert ng effort. Kung kasing bigat ko kayo, mas maraming effort. Mag-exert ng effort na lumago, lumalim, lumawak, luminaw ang pagkaalam natin at pagkakilala natin sa mga katotohanan ng Panginoon. This involves personal disciplines in connection to the Word of God. Eto na. Aray ko, Brother Paul. Ano ito? Reading the Word of God, studying the Word of God. It may involve memorizing the Word of God and meditating the Word of God. Napasadahan na natin ito noon sa marami natin mga lessons, lalo na about spiritual disciplines or means of grace. So itong ibig sabihin, soul liberty teaches that every believer has access and is able to open the Word, understand the Word, and apply the Word. So hindi lang, para makita niyo yung ganda nito. There are religious groups that forbid or discourages their members to study the Bible because they are not able to understand it. Meron ba? Meron bang grupo ng mga relihiyon na discourage yung members nila? Meron bang grupo ng relihiyon na halos pinagbabawalan yung mga members nila na buksan ng Bible at pag-aralan ng Bible? Yes! Meron, ang bit-bit lang ng members nila ay yung mga babasahin lang nung relihiyon nila. Bakit? Anong sinasabi? Well, hindi nila kaya. Mga kapatid, ito yung totoo. Pwede nyo i-research. For a long time, even in the Roman Catholic Church, ang Bible ay nakatanikala sa mga pulpito ng simbahan. Bakit? Walang access ang mga publiko. For a long time, ikinulong sa Latin language. Ano nangyayari? Hindi nauunawaan ng mga tao. Mga kapatid, ito yung napakaganda sa soul liberty. We have the ability and we should. Soul liberty teaches that every believer has access and is able. Pwede niyong buksan ang salita ng Diyos. Pwede nating pag-aralan at kaya nating unawain at pwedeng i-apply ang salita ng Diyos ng bawat individual na Kristiyano. At sana makita niyo yung effort natin sa ministry dito sa church. That is why may mga pagkakataon sa maging sa pag-aaral natin, hindi ko lamang goal na ibagsak sa inyo. Ito yung katotohanan kung hindi dinadala natin kayo sa journey. Bakit ito? Bakit hindi ganito? We open the Word of God, we read, we analyze. May mga pagkakataon, we look at the original languages sa Greek or Hebrew para mas makita natin. Dahil ang gusto natin ay maunawaan. At sana makita niyo, dinadala ko kayo sa proseso. Na hindi, si Brother Paul ay, pag magpe-prepare ng sermon, ay walang bumababang magic glasses mula sa langit.
Then isusuot, tapos makikita ko yung mensahe. No. Inubuksan ng Bible, binabasa, pinag-aaralan, inuunawa. At ito ay pwede at accessible sa bawat individual na Kristiyano. Hindi ito para sa mga elite or specially anointed lamang na merong special access. Now, dito papasok yung spiritual competence or ability. We have already seen that we have the duty and access to the Word of God. Sa pamamagitan ni Kristo, dahil tayo ay kanyang mga mananampalataya, ay meron tayong duty. Dapat nating alamin, dapat nating unawain. Meron tayong duty na mag-grow in the knowledge. And meron tayong access sa Word of God. For a believer to understand the Bible, there is a need for for a believer to understand the Bible, is there a need for a special power, anointing, or miraculous understanding? Yung iba kasi, naalala ko noon, meron akong kakilalang Bible school student. Meron silang, Gerard, wag mong gagawin to. Nagsimula na yung ating kapatid sa Bible school last week. Pangalan nito, yung Bible school student na yun, may exam kinabukasan. Ano yung ginawa niya? Ginawa niyang unan yung Bible. Baka daw sa pagtulog niya ay mag-transfer. No! Hindi anting-anting ang Bible. Huwag niyong isipin na pag nilagay niyo sa sasakyan yung Bible ay ito ay magbibigay ng invisible force field. That is a very wrong use. Ang silbi ng Bible ay hindi display at hindi anting-anting. Ang silbi ng Bible ay pag binasa, inunawa at inapply. Doon nagkakaroon ng silbi ang epekto, ang salita ng Diyos sa atin. So for a believer to understand, kailangan ba niya ng special power, special anointing, o miraculous understanding? For this, there are two sides. The answer to that, by the way, is no. Pero merong two sides na kailangan nating tingnan at i-accept. One is the human side and the other is the spiritual side. The human side and the spiritual side. Both, listen, both are needed to perform our duty as believers in knowing and obeying the Word of God. Both the human side and the spiritual side ay kailangan para magawa natin yung ating responsibilidad na malaman at sundin ang kalooban ng Diyos na makikita natin sa salita ng Panginoon. So una, bigyan natin ng pansin yung human side. Yung human side, medyo na-recite natin ito ng may kasimplihan kanina, reading the Scripture, studying the Scripture, memorizing the Scripture, meditating the Scripture. All of this requires, listen, human effort. Okay? Hindi merong disconnect sa Kristiyanong pray ng pray, Lord, lumago sana ako sa kaalaman at pagkakilala sa iyo, pero nananatiling sarado araw-araw ang Biblia na hindi binubuksan at hindi binabasa. And yes, salamat sa Panginoon kung merong faithful ministry ng salita ng Diyos every Lord's Day, pero hindi po pwede na dun lamang tayo umasa. 2 Timothy chapter 2 verse 15, ang sabi ng Panginoon, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa ESV, ang translation na ito, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Yung tamang pag-handle ng salita ng Diyos. There is, again, ang ina-assume natin dito, kung meron tamang paraan ng pag-handle ng salita ng Diyos, meron din namang maling paraan ng pag-handle ng salita ng Panginoon. So therefore, hindi lahat ng nag-handle ng salita ng Diyos ay okay. Nakuha ho ba? Nung tinukso ni Satanas si Jesus, anong ginawa niya? Nag-quote din siya ng Bible verses. So hindi porket nag-quote ng Bible verses ay okay na. Pwedeng spirito ni Satanas ang nasa likod. So kailangan ho na tayo ay maging mapanuri sa mga nagtuturo at sa ating personal na buhay bilang mga Kristiyano ay kailangan natin mag-exert ng effort. There is a wrong way of handling God's Word that leads to a faulty understanding, wrong doctrine, and ungodly living.
Merong maling paraan ng pag-handle ng salita ng Diyos. Ano nangyayari? Mali ng pagkaunawa. Ano nangyayari? Merong maling doktrina o maling katuruan. Ano nangyayari? Nagdudulot ito ng maling kaparaanan ng pamumuhay. So, isang napakalapit na example na salamat sa Diyos na itama ho sa buhay ng JCBC. Nung pagdating ko ho dito, bawal makipagkamay ang lalaki sa babae. It was a wrong way of living because of a faulty understanding ng 1 Corinthians chapter 7 verse 1. It is good for a man not to touch a woman. Dahil sa maling, again, salita ng Diyos, pero mali ang pagkakahandle, nagkaroon ng maling doktrina, bawal ang any physical contact sa opposite sex na hindi mo asawa. Hindi ko lang alam hindi ko sila na-interview kung pati sa anak. Pero literally, yung unang kauna-unahang Sunday ko dito sa JCBC, pagbalik ko galing sa US, kakamayan ko yung ilang nakaupo sa banda dyan na mga young people na ladies. Good morning po. Inulit ko, baka hindi ako narinig. Good morning po. Tinalikuran ako. May kakaiba dito. So sana, that is, sabihin natin medyo, pwede nyo tignan na nakakatawang example. Pero paano kung meron nagbasa ng Bible? Si David maraming asawa eh. Si Solomon maraming asawa. E di ako din pwedeng maraming asawa. Pag mali ang paghahandle ng salita ng Diyos. So again, ito merong human side of rightly dividing the word of truth. Anong punto? Effort must be made on our side to enjoy our privilege and do our duty to know God's word. Inuulit ko ho, pribilehiyo sa atin na accessible sa atin ang salita ng Diyos. Napakalaking pribilehiyo sa atin, nakatahan sa atin ang banal na Espiritu na tumutulong sa atin, na nagtuturo sa atin, but it does not cancel, as Paul commanded Timothy, to rightly handle the Word of God. Sabi ni Kevin Bowder, again, the Holy Spirit, ang ganda nung sabi niya, does not perform a miracle of interpretation for believers. Hindi siya biglang abracadabra, ka-ching! And then parang lumulutang yung mga salita sa, alam ko na. Ano yun? Parang anime? No. We must read. We must study. We must read with understanding. Isa yon sa tingin ko magandang ma-develop sa atin. At madalas tayo bilang mga Pilipino, nung elementary high school pa lang tayo, ganong karaming beses na binasa natin yung ating textbook, pero hindi natin naunawaan. Pero binasa natin. At gaano karaming beses yung nagbasa tayo ng 1-2 chapter kanina o kahapon, pero after a few hours, wala na. We must read with understanding. Hindi lamang yon, we must study. Pag-aralan, ano ba itong binasa kong to? I-considera yung grammar. Why? Dahil ginamit ng Diyos ang salita ng tao at para ibigay yung kanyang katotohanan sa atin, at yung ginamit niyang salita ay merong relasyon sa isa't isa, and that is ano yung disiplina ng pag-unawa sa relasyon ng mga salita? It's grammar. Past tense ba to? Future tense ba to? Imperative ba ito? Pautos ba ito? Ito ba ay pasalaysay? Again, kailangan mong pag-aralan, kailangan mong unawain. Doon sa issue kay David, sinalaysay ng Bible na maraming asawa si David, pero hindi inutos ng Bible na pwedeng maraming asawa. Ang malino na inutos ng Bible, therefore a man shall leave his father and his mother and shall cleave to his wife, singular. Yun yung imperative sa Bible. So, madistinguish yung naglalarawan, nagsasalaysay, ito ang nangyari. Sa nag-uutos, ito dapat ang mangyari. Doon pa lamang ay magiging napakalaking tulong nito. So we must read, we must study, we must apply diligently the rules of hermeneutics. Again, big word,
baka hindi nyo pa na-encounter ito. Ang ibig sabihin ng hermeneutics is the science and art of properly interpreting the Bible. Merong gabay at rules para unawain ang sa hindi pwedeng basta-basta. Halimbawa, may nag-message sa'yo, mamaya, 4:00, magkita tayo sa Walter. Taga dito kayo, Tapos, nandun ka sa Walter, 4:00, wala pa rin siya. Dumating siya, 7:00. Sabi ko, pambihira, sabi ko, 4:00 Ba't ngayon ka lang? Well, kasi ang binasa ko yung message mo, ang interpretation ko doon sa message mo, yung 4 ay 7. Pwede ba yun? Pwede bang kanya-kanya? Ang duty natin ay, pag may nag-message sa'yo, ang duty nung reader ay unawain yung message nung sender. Hindi tayo pwedeng, para sa akin, itong ibig sabihin. Hindi kayo magkikita. No. Ano bang ibig sabihin ng Diyos? At para magawa yun, muli mga kapatid, sana makita nyo na hindi ito something na kailangan ng rocket science. No. Araw-araw natin itong ginagawa. Pag may kinakausap tayo, araw-araw. Pag may binabasa tayo, kahit ngayon mismo ginagawa nyo ito, inuunawa nyo ang bawat salita na lumalabas sa bibig ni Brother Paul. Tama? I hope. Hindi kayo naka-tune out. Nandyan, nakatitig kayo, pero I hope inuunawa ninyo. At ganyan din, pag binabasa natin ang salita ng Diyos, inuunawa dapat natin, ano ba ang mensahe? Ano ba ang sinasabi ng Diyos? Ano ba yung katotohanan ng Diyos na nandito sa binabasa kong ito? At para maunawaan nyo si Brother Paul, kinukonsider nyo yung grammar. Kanina, ginamit ko yung word na inuunawa. Ano yun? Pang nakaraan, pang kasalukuyan, o pang hinaharap? Ganun din sa pag-aaral ng Bible. Iko-consider mo yung grammar. Pag uunawain, pang hinaharap. Pag inunawa, pang nakaraan. Pag inuunawa, pang kasalukuyan. At ganun din sa Biblia, iko-consider. Bahagi yun ng hermeneutics. Yung context, bakit ba ito sinasabi? Halimbawa, bigla kayong may nakitang mga taong naka-costume dyan, ng nakakatakot. Sabi, mga baliw, hindi, baka mamaya, ang context pala nun ay meron silang aatidan na Halloween party. Yun pala yung context. Patungo pala sila sa isang, I'm not promoting Halloween party, but yun ba naisip ko? Nevertheless, yun pala yung context. So ngayon, patungo pala sila sa Halloween party. Kaya pala. So nung una, mali ka ng pag-aunawa, titignan mo ang weirdo nila. Kundi nung naunawaan mo yung konteksto, kaya pala ganun. Hindi pala sila weirdo, tama lang. Kasi patungo sila sa... At ganun din sa salita ng Diyos. Bakit ba sinasabi ni Pablo to? Bakit ba sinasabi ni Juan to? Ano bang context nito? Again, it takes effort para unawain ang salita ng Diyos. So hindi pwede yung kuha ka lang ng talata kung saan-saan, which is madalas ginagawa ng maraming mga kulto at tuhog ng tuhog ng mga verses, and then meron ng doktrina. So that is a very poor handling, mishandling, or not rightly dividing the word of God. Ang punto, kailangan nating mag-exert ng effort to read, to study. We must apply diligently ang rules ng hermeneutics to rightly know the mind of God in His Word. Ang layunin natin ay hindi magkaroon ng sariling pangunawa. Ang layunin natin ay maunawaan kung ano ang sinasabi ng Diyos. Ano ang kaisipan ng Diyos sa Kanyang salita. Paano ba ako dapat mamuhay sang-ayon sa Kanyang salita? Paano ba ako dapat maging asawang lalaki sang-ayon sa Kanyang salita? O asawang babae sang-ayon sa Kanyang salita? Paano ba ako magpapamilya sang-ayon sa Kanyang salita? Anong klaseng babae ba yung hahanapin ko o lalaki yung hahanapin ko sang-ayon sa Kanyang salita? So, we must exert effort. Now, after all that, at kahit may patong-patong kang subjects ng hermeneutics, merong spiritual side. Yan. Ephesians chapter 1 verse 17, ang panalangin ni Pablo para sa mga Kristiyano ito, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you what? The spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him.
Ipinapanalangin ni Apostol Pablo na ang Diyos daw ay magbigay ng spirito, ng karunungan at revelasyon ng kaalaman patungkol sa Kanya. At ang sabi niya sa verse 18, the eyes of your understanding being enlightened. Hindi ibig sabihin na malabo ang mata ng mga taga-Efeso. Hindi ibig sabihin na hindi nila kayang magbasa, hindi ibig sabihin na hindi nila kayang umunawa ng grammar or ng context. Pero ang ibig sabihin ay ang Biblia ay hindi lamang basta libro na sinulat ng tao, na parang sinulat ni Jose Rizal ang Noli Me Tangere o El Filibusterismo. Kundi ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay salita ng Diyos. At kailangan natin ng tulong ng Banal na Espiritu na buksan niya ang ating mga mata upang magkaroon tayo ng pagkaunawa o ng liwanag, that ye may know the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe according to the working of His mighty power. Muli mga kapatid, napakahirap i-illustrate ito, pero sana makuha niyo. Let me say it this way. Meron ako pwede ngayong ipahiram sa inyong libro at pwede niyong basahin ang lahat ng mga patong-patong na biyaya ng Diyos sa atin nung tayo ay naligtas. The blessing of adoption, the blessing of justification, the blessing of sanctification, lahat ng mga syon na kalakip ng propitiation at so on, na kalakip ng ating kaligtasan. And then yung hope ng glorification. At pwede mong basahin yung systematic theology na yon at magkaroon ka ng information at pwede mag-exam tayo next week at pwede mong ma-ace or ma-100 yung exam. Pero at the same time, tuyo. Walang dating. May nalaman ka, pero walang epekto. Nakukuha niyo ho? Dahil bilang tao, ay meron tayong kakayahan na magbasa at umunawa ng impormasyon. Pero it takes the working of the Holy Spirit na buksan ang ating mga mata, na magbigay sa atin ng liwanag at makita, oo nga! Kagaya ng pinag-aralan natin, I believe 3 Sundays ago, open down mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law. At binigyan ko ng diin yung word na wondrous things. Because pwede natin basahin ang salita ng Diyos and we behold, okay, Jesus turned water into wine. Tama ba? Sa Book of John. Naghimala si Jesus, He turned water into wine. Pwede yung mabasa ng hindi Kristiyano, and pag tinanong mo siya, anong unang himala na ginawa ni Jesus? Well, He turned water into wine. Alam niya yun. Pero anong purpose ni John? Kaya niya pinili yung himala na yun, as we have studied noong nakaraan. But many things, many other things also Jesus did that were not written in this book. But these things I have written, that ye may know that Jesus is the Christ, the Son of God, and that ye may believe in His name. Ang purpose ni John ay maligtas at manampalataya ang tao. At libang kumilos ang Banal na Espiritu, pwede ang isang tao ay basahin yun. Ano? Yung tubig ginawang imposible. Paano yun? At pwedeng kumilos ang Banal na Espiritu, buksan ang kanyang mga mata. Hindi lang basta tao to, special ito. Hindi siya basta tao lang. At basahin niya pang patuloy hanggang sa mabasa niya yung sinabi ni Jesus bago siya mamatay sa krus, it is finished. Kaya pala, hindi siya basta tao. Siya ang tagapagligtas at siya'y namatay at muling nabuhay. At yung gumawa ng tubig at na naging alak ay Diyos na nagkatawang tao, ang tagapagligtas ng makasalanan. At kailangang buksan ng Banal na Espiritu ang mata ng tao. Kailangang bigyang liwanag para malaman
para maunawaan. At sabi nga ni Pablo sa mga taga-Kolose, at ang goal ay ito, for this cause we also, since the day we heard it, nabalitaan nila yung pananampalataya mga taga-Kolose, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and what? Ano daw? Spiritual understanding. Yun ang layunin ko ho, mga kapatid, na hindi lang kayo basta bigyan ng impormasyon. Mga kapatid, nakakapagod magsalita. Kung gusto ko lang kayo bigyan ng impormasyon, ipiprint ko yung message o yung sermon mamaya, and then ipapauwi ko sa inyo, uwian na tayo, basahin nyo na lang sa bahay. Magkaka-impormasyon ho. Pwede kayong magka-impormasyon, madaling magka-impormasyon. Pero ang goal is that God will give you spiritual understanding. Kasi pwedeng magkaroon ng carnal. And pag sinabing carnal, hindi carnal bad, kung hindi human understanding. Muli, pwede mong basahin ang Bible at makakuha ka ng mga tamang impormasyon. Okay? Pero yung bubuksan ng Diyos, yung magkakaroon ng liwanag para makita mo. Naalala ko ho yung sinare na testimony ni Paul Washer. Siya ay nagpipreach minsan sa isang church, and then habang nagpipreach siya, may biglang pumasok na isang napakalaking lalaki at naupo sa harapan. At matuloy siya nagpreach. At pagkatapos siya magpreach, nilapitan siya ng lalaki, pwede ba kitang makausap? At ang sabi ng lalaki, ngayon lang ako pumasok sa church at takot na takot ako. Kasi kakagaling ko lang sa doktor at ang sabi ng doktor, malapit na akong mamatay. At ang sabi ni Paul Washer, okay, ika-cancel ko yung flight ko, mauupo tayo, bubuksan natin ang Biblia, at titinan natin ang paraan ng kaligtasan. At maybe 2 hours or 3 hours or 4 hours, tuloy-tuloy sila, pabalik-balik sila sa mga talata. Binubuksan ni Apostol Pablo, ni Paul Washer, ang Bible. Pinapakita sa kanya ang kaligtasan, John 3:16, Ephesians 2, so on and so forth. At ang tagal nila nag-uusap. Parang walang nangyayari. Pero nung bandang huli, sabi ni Paul, balikan natin to, John 3:16, basahin mo. Binasa no, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in His name shall not perish, but sabi daw nung lalaki, I'm saved. Nakikita mo ba ito, Brother Paul? Nakikita mo na ako ay saved. Di mo ba nababasa? Sabi ni Paul Washer, yun yung kanina ko pa sinusubukang ipakita sa'yo. At yun yung time na binuksan ng Diyos na talagang naunawaan niya. So ang ibig sabihin ho natin na hindi lang basta pagkakaroon ng impormasyon, kung hindi pagkaunawa, spiritual na pagkaunawa. Ano ang lundo? Ano ang magiging resulta? Verse 10, that ye might walk. It takes spiritual understanding, the work of the Holy Spirit, that ye might walk. Para kayo lumakad, worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Merong epekto sa pamumuhay. Apart from the work of the Holy Spirit, all our studying and meditating will not lead to any spiritual fruit. Muli, ang danger pa nito ay pag marami kang alam, pwede kang, yumabang. Kahit doktrina. Pag marami alam na doktrina, pwedeng yumabang. Kaya kailangan ho nating maging maingat. This work of the Spirit is called illumination. Hindi elimination, illumination. Sabi ni Kevin Bauer, the Holy Spirit takes the meaning of the interpretation of Scripture and helps God's people to grasp its relevance. He makes sense not of terms and grammatical structures, but of the importance of the text in facing the varied or maraming challenges of life. Again, ginawa mo yung human side. Pinangunahan ko yung lesson natin. The Spirit is not showing you something new, revelation, but giving you light, illumination, to see what's already there in the Bible for you to apply it in your life.
So hindi nagre-reveal ang Diyos sa iyo ng bago, kung hindi binibigyan ka ng liwanag ng Panginoon para makita mo. Ay, ito pala yung dapat kong gawin para sa relasyon naming mag-asawa. Ito pala yung dapat kong gawin bilang magulang na Kristiyano. Ito pala yung dapat kong gawin bilang mananampalataya. Binibigyan ng liwanag ng Panginoon. Note, to rely solely on the human side is dangerous. Kung nakarely ka lang sa kahusayan mo, sa interpretation at pag-unawa ay mapanganib at madalas nagdudulot ito ng kayabangan. On the other hand, to rely solely on the Spirit side is to be unfaithful and disobedient. Bakit? Inutusan tayo to grow in grace and in knowledge. So hindi ito parang, yung kwento ni Juan Tamad? Naghihintay ka lang na bumagsak yung prutas. No, mag-exert tayo ng effort to read, study, and meditate the Word of God at makikiusap tayo sa Diyos, Lord, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko mga dakilang bagay mula sa iyong salita. The Holy Spirit uses and blesses proper human effort to know God's will and enables the believer to desire and obey. Philippians 2:13, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Muli, 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. And I may close, sinabi ni Kevin Bao, the soul liberty is the responsibility that all believers share to understand and obey God's requirements for themselves. This duty cannot be delegated or assigned to another believer. Hindi pwedeng, ikaw na lang ang umunawa ng salita ng Diyos. Ikaw na lang ang sumunod para sa akin. No, ang bawat Kristiyano ay merong responsibilidad na alamin, unawain ang kalooban ng Diyos, ang katotohanan ng Panginoon mula sa kanyang salita at sundin ito. At meron tayong kalayaan, pribilehiyo at biyaya ng Diyos binigay niya sa atin ang banal na Espiritu na tutulong sa atin para magawa ito. Both yung human side and yung spiritual side to exercise our soul liberty. Punto. Walang grupo ng espesyal na tao na kailangan mong daanan para makarating ka sa Diyos sa pananalangin. At wala ding grupo ng espesyal na tao na sila lamang ang may kakayahan na magbasa, umunawa at sabihin sa iyo kung anong ibig sabihin ng salita ng Diyos. Kundi ang bawat Kristiyano ay pwede magbukas ng salita ng Diyos at alamin, unawain ito at maunawaan ang kalooban ng Panginoon at sundin at i-apply sa kanilang mga buhay. Meron ho bang may tanong? Question? Nailani. Meron po akong natatandaan na verse sa Bible. Opo. Na naitanong ko na to sa iyo noon eh. Yung let the dead bury their dead. Opo. Ngayon, naunawaan ko yung may spiritual standing dapat. Ay understanding. Ay ang may spiritual, at ewan ko lang kung tama to, may spiritual understanding doon sa let the dead bury yung their dead. Para sa akin, yung spiritual understanding ko, yung mga patay sa kasalanan, hayaan mo sila ang maglibing doon sa mga patay sa kasalanan. Ibig sabihin yung mga unsaved people. Ewan ko po kung tama yung spiritual understanding ko. Okay po. Thank you very much po, Nailani. Para i-apply ho natin, yung human side ay kailangan mong pag-aralan at alamin at siguro ano ba ang ibig sabihin ni Jesus. Ano ba ang ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya ito? At sa yung pag-aaral, pag-aanalisa, ay pag dumating ka sa punto na okay, ang ibig sabihin ni Jesus dito ay hayaan mo sila na patay sa kasalanan, ang mag-asikaso sa kanila, unahin mo ang pagsunod kay Jesus. Now, ano yung spiritual understanding? Nabuksan niya ang iyong pagkaunawa na merong prioridad. Nahigit, listen, nahigit sa physical relationship natin sa buhay na ito. Kasi anong sabi? Sumunod ka sa akin. Ang sabi, ay teka ho muna, ililibing ko muna yung tatay. Ililibing ko muna yung tatay ko. That is familiar relationship.
Merong ilang mga nagsasabi na gusto niya munang makuha yung kanyang mana. So on and so forth, maaari. Pero again, ano yung spiritual understanding? That is, merong right interpretation. Sana ho, hindi nyo maano yun. Yung right interpretation ay maaabot sa pamagitan ng human effort. Siyempre sa tulong ng Panginoon, hindi natin i-discount yun. Any effort sa tulong ng Panginoon. Pero kailangan at we are very much dependent sa pagbubukas, pagbibigay liwanag ng salita ng banal na Espiritu. Okay, ano ngayon ito sa akin? It takes. So pwedeng mangyari na magkaroon tayo ng preaching about that passage at pag uwi nyo sa bahay, tinanong kayo, ano ibig sabihin ng verse ito? Kaya mong ipaliwanag. Pero walang epekto. Yun ho yung point out natin na magkaroon ng spiritual na pagkaunawa. Sana hindi nyo maano na purely human effort lang yung pag-aaral. Yes, humihingi tayo sa Diyos ng tulong, bigyan niya tayo ng karunungan, huwag tayong magkamali sa pag-i-interpret, sa pag-a-apply ng rules ng hermeneutics, so on and so forth. Nevertheless, ay yung para magkaroon ng liwanag, para magkaroon ng epekto sa ating buhay, yung katotohanan na nalaman natin. It takes the Holy Spirit para ho doon. Meron pa ho ba? Kung wala na, tignan ko lang ho, meron hong nag-message, bakit may mga Baptist pastors na ipinapatupad yung ikapo pero hindi yung mga offerings tulad sa templo dahil meron silang maling interpretasyon ng salita ng Panginoon. May mga Baptist pastors naman na pinahuhubad ang mga sapatos sa pagsamba tulad ng panahon ni Moses. Bakit ganun? Muli ho, kinuwento, anong ginawa ni Moses? Hinubad yung kanyang sapatos bago lumapit dun sa burning. Pinahubad ng anghel yung kanyang sapatos. Hindi pala niya hinubad, pinahubad ng anghel. O pinahubad yung kanyang sapatos bago siya lumapit dun sa burning bush. Inutos yun kay Moses pero wala nang ibang inutusan pa. Hindi yung inutos mga Kristyano. So again, hindi siya imperative sa atin bilang mga mananampalataya. Next. May nagpapatupad naman ng first fruits. Again, marami ho ay galing sa maling pag-handle ng salita ng Panginoon. Kaya napakarapat na ito ho ay atin hong bantayan. Dapat pa bang pakinggan ang mga pastors na patuloy na nagtuturo ng mga maling doktrina? Muli ho, sabi ko nga ho sa inyo, dati si Brother Paul ay may maling doktrina. Dati tinuturo ko na si Jesus 3 araw, 3 gabi na nasa impyerno at nagdudusa. So dahil may mali akong turo noon, dapat ba bang pakinggan si Brother Paul? Sana makita niyo ho na maging ang mga pastor ay lumalago din sa kaalaman. Okay? Now, malaki ang pagkakaiba nung nasa mali at nagpapatuloy sa mali at sinabi mo na yung katotohanan, nakita niyo yung katotohanan at nire-resist niya yung katotohanan. At merong katigasan. Okay. Now, for example, nagtuturo ng obligatory tithing. O matik ba kailangan mong umalis sa church na yon? Well, baka dapat mong kausapin yung pastor. And hopefully, meron kang malusog na relationship doon sa pastor na meron kayong malaya at maayos na pakikipag-usap sa isa't isa. Yun nga lang, kapag yung pastor ay matigas, ma-pride, and so on, na ayaw makinig, ayaw pakinggan, at kung sa'yo ay napakabigat itong bagay na ito, baka kailangan. Baka. Pero kung ikaw ay mananampalataya sa lugar na yun at yun ang nag-iisang Christian church sa lugar mo, nagtuturo ng obligatory tayo, pero tuturo at mamamatay sila para sa ebanghelyo ni Kristo, I believe yun pa rin ay Kristiyanong iglesia at maaaring may mali yung manggagawa. Pero again, sa madaling salita, hindi pwedeng blanket statement. It will be very unwise na magbigay agad ng blanket statement. Ngayon, kung nagtuturo ng pilipit na ebanghelyo, alis agad. Or at least try to communicate. Kung gusto mong i-communicate yung tamang ebanghelyo doon sa manggagawa, you make your effort. Pero kung mali ang ebanghelyo sa loob ng iglesia, yun ay hindi iglesia ng Panginoon. Okay? Last na lang po. At nauna nagtaas si Brother Lance. Session na po. Ito po yung mic.
Good morning po. Ang tanong ko lang po, o lilinawin, yung patungkol dun sa spiritual competent natin. Competence, opo. Apo. Kagaya po ba ng sinabi ni Propeta Hezekiah, ni Propeta Habakuk, nung siya ay nananalangin, Propeta, bago siya ano po? sagot ni Propeta Habakuk. Habakuk. Si Habakuk, opo. Sa chapter 2, verse 1 ba to? Kung saan dumadalangin siya patungkol dun sa pagkaalipin nila dun sa Babylonia, yung Timog Juda, dahil doon sinagot siya ng Panginoon patungkol sa pinapanalangin ni Hezekiah. May kaugnayan ba tayo dun sa bagay na yun na sinasabi dito? For the vision is yet for a appointed time, but the end I shall speak and not lie. True it tarry, wait for it, because it will surely come. Ano ba to? It will not tarry. Ibig sabihin po, yung pagkakataon po ba yun na minsan gusto nga natin magturo, gusto natin maging matuto sa Bible, hindi po ba katulad ni Habakuk na mayroong sinabi ang Panginoon na sinagot siya na ibigay natin, may sa tamang oras, in God's time, parang ganon. Well, yes, in application, opo. In God's time, ibibigay niya sa atin yung liwanag. In God's time, tuturuan niya tayo. Minsan nag-uusap kami mag-asawa. Sabi, matagal ko nang alam yung verse na yun. Tapos biglang may ginamit ang Diyos para magbigay liwanag at magkaroon ng epekto at tumulong doon sa struggle na pinagdadaanan. May mga pagkakataon. Pero magiging maingat ho ako sapagkat si Habakuk ho ay propeta. At bilang propeta, meron silang direktang revelasyon mula sa Panginoon. And I believe, kung tama ang alala ko at sa intindi ko doon sa verse na binasa, ang sinasabi ng Diyos, Habakuk, wait ka lang, darating. Yung ipinakitang vision sa'yo, magkakaroon ng katuparan. Tingin ko yun yung mas lapat na pagkauna. Sa madaling salita, yung pangako at sinabi ng Diyos, sigurado mangyayari. But in application, in our personal study, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi basta-basta. May mga pagkakataon that experience will teach us, minsan sa pangangaral, sa may mga nagtuturo na gagamitin, may binabasa tayo na gagamitin ng Diyos para magbigay liwanag sa atin sa mga ilang portions ng salita. Alam natin, matagal na nating nababasa, pero magbibigay sa atin ng liwanag in appreciation sa biyaya ng Panginoon. With that, asensya na ho, Apo, kasi sa tagal kasi nung sagot ng Panginoon, umabot pa lang 6 na dekada bago tugunin yung sagot kay Habakuk. Kaya tayo, para bang tinuturuan din tayo na huwag nating madaliin ng Diyos at meron siyang in-appoint na oras para doon. Kaya minsan, nagmamadali tayo lalo na sa panalangin. Kaya yun lang po, ko lang po, linilinaw. Salamat. Okay, it takes time to mature and to grow, maging sa knowledge. With that, siguro yung iba, pwede nating pag-usapan sa mga susunod na panahon. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya at kahabagan mo. Salamat sa mga pagtuturo mo. Ingatan mo nawa kami at sa buong gawain na ito, ikaw po nawa ang malawalhati. Pagpalain po maging time ng fellowship at maging ang pagkain pagsasaluhan para sa aming katawan. Lahat ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. After 10 minutes po, balik tayo para sa ating worship service.